Si Shido ay isang lampa at walang kwentang talunan. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng subukang sirain ng makapangyarihang masasamang nilalang mula sa ibang dimensyon ng planeta, kaya kailangan niya silang akitin at supulan para maselyuhan ang kanilang kapangyarihan. Nagsimula ang kwentong ito 30 taon na ang nakalipas, nang winasak ng isang kababalaghan na kilala bilang Spacequake ang bansa ng Eurasia, kumitil ng mahigit 150 milyong buhay. Pagkatapos, ang mga bansang nakaligtas ay nagtayo ng masalimuot na sistema ng bunker upang ang mga sibilyan ay palaging ligtas na makapagbakwit bago tumama ang isang spacequake. Sa kasalukuyan, ginigising siya ni Ketori, ang kaakit-akit na kapatid ni Shido, sa pamamagitan ng pagtalon-talon sa kanyang tiyan. Ayaw niyang tumigil sa panggugulo. At pagod na si Shido sa patuloy na panggugulo sa kanya, kaya't nagkunwari siyang may tickle virus para paalisan siya. Pagkatapos ng almusal, nagmakaawa si Ketori kay Shido na magtanghalian silang magkasama sa isang kainan, at pagkatapos pumayag si Shido, pinangako niya itong dadalo kahit pa matapos ang mundo, habang siya ay pumayag at kumaway sa kanya palm. 3 babae sa kanyang eskwelahan ang nagtsismisan tungkol sa kanilang nakakatakot na relasyon. Pagkatapos, lumitaw ang isa sa mga kaklase ni Shido na nagngangalang Haruto at nagpahayag ng kanyang kaligayahan na magkasama silang magsisimula ng bagong termino. Kalaunan, sa klase, patuloy na kinikilig si Haruto kay Shido, sinasabing ang pagiging magkaklase nila ay senyales mula kay Cupido na sila ay itinakda para sa isa't isa. Pero hindi ako bakla, ikaw, bakla ka. Bigla na lang, isang babae na nagngangalang Tobichi ang pumasok at tinawag si Shido na parang magkakilala sila, ngunit wala siyang ideya kung sino ito. Medyo nagulat siya dito, ngunit umupo na lang na parang walang nangyari habang ipinapaliwanag ni Haruto na siya ang pinakamatalino at pinakapopular na babae sa eskwelahan. Makalipas ang ilang oras na sa wakas ng tanghalian, kaya sinubukan ni Haruto na sumama ulit kay Shido. Ngunit sinabi niya sa nakakairitang mangungulit na ipagpaliban muna ito dahil may plano na siya. Sa sumunod na sandali, tumunog ang sirena at naalarma ang buong paaralan sa papalapit na spacequake. Sa loob ng ilang segundo, nagmadaling pumasok ang lahat sa paaralan at sa mga kalapit na lugar sa mga espesyal na bunker. Gayunpaman, matapos sumunod sa loob ang lahat, nag-alala si Shido dahil hindi niya makontak si Ketori. Kaya tiningnan niya ang lokasyon ng telepono nito at nagulantang dahil nasa restaurant pa rin ito na pinag-usapan nila kanina. Bago sarhan ang bunker, tumakbo siya palabas at buong pagmamadaling sinubukang hanapin siya. Ngunit pagkatapos ay sumabog ang spacequake, sumisira sa lahat ng nakikita. Nagawang makabangon ni Shido, ngunit nakita niya ang isang misteryosong babae na nakasuot ng battlesuit sa gitna mismo ng pagsabog. Nakita rin siya nito at agad na sumugod, hinihingi ang sagot kung nais din ba niya itong patayin. Bago pa makasagot si Shido, siya ay inatake ng isang pangkat ng mga babaeng nakasuot ng panlaban at si Tobichi ang isa sa kanila. Matapos mapansin ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng kakaibang babae, muling inatake siya ni Tobichi at ang kanilang mga sandata ay nagdulot ng isa pang pagsabog na nagpawalang malay kay Shido. Matagal-tagal pa, nagising siya sa isang klinika at nakita ang isang nurse na nagngangalang Reina na nagsabing siya ay nasa isang pasilidad na tinatawag na Fraxines at tiniyak sa kanya na maayos si Ketori. Gayunpaman, nalilito pa rin si Shido sa lahat ng nangyari, kaya dinala siya ni Reina sa makilala si Kaohai, ang vice-commander ng Fraxines, ngunit ang tunay na gulat ay dumating nang makita ni Shido si Ketori, na tila ang pangunahing commander. Maya-maya, ipinaliwanag niya na ang kakaibang babaeng nakita niya ay ang kanyang spirit mula sa ibang dimensyon at ang kanilang uri ay nagtitrigger ng spacequake tuwing bumabagsak sila sa planeta. Upang pigilan sila, isang espesyal na anti-spirit team ang nilikha at ang kanilang trabaho ay tanggalin ang mga spirit tuwing sila ay lumalabas. Habang sinasabi ni Ketori na kailangan nila ang tulong niya upang pigilan ang mga spirit, hirap pa ring maniwala si Shido na siya ang parehong kapatid na napaka-cute at inosente kaninang umaga. Nang tanungin ni Ketori kung bakit siya nasa labas, nainis siya at sinabing ang kanyang telepono ay nasa kainan pa rin matapos tumunog ang mga sirena. Pagkatapos ay ginawang translucent ni Ketori ang barko bago ipinaliwanag na kasalukuyan silang lumulutang sa itaas ng kainan. Kinabukasan, sa isang panaginip, ibinalik si Tobuichi sa araw na pinaghiwalay siya ng isang spacequake mula sa kanyang mga magulang. Nang sa wakas ay nagawa niyang mahanap sila, tinapos ng pangalawang quake ang trabaho. Samantala, kasama ni Shido si Reina,
na humawak sa kanyang mukha na para bang gusto niya ng isang malambing na halik. Naghahanda si Shido, iniisip na oras na para harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay, ngunit isinuot lamang niya ang isang transmitter sa tainga nito at umupo bago dumating si Ketori at sinabihan ang kanyang kapatid na walang alam na magising sa katotohanan dahil kailangan na nilang simulan ang kanyang pagsasanay. Ilang minuto ang lumipas, kaharap na ni Shido si Tame, ang kanyang kaakit-akit na homeroom teacher, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito kaya sinabihan siya ni Ketori na huwag ng duwag. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang paibigin ang mga espiritu, ngunit hindi yun magiging matagumpay kung hindi niya mapapaibig ang sinumang ordinaryong tao. Medyo takot pa rin si Shido, kaya nagpa siya si Ketori na tulungan siya sa isang simpleng pick-up line. Nagsimula siya sa pagpuri sa damit nito, ngunit nang magpasalamat si Tame, nag-overdrive ang kanyang utak at sinimulan niyang purihin ang lahat ng nakikita niya sa katawan nito. Natural lang, kinilabutan siya at sinabi niyang, kailangang umalis, kaya sinabi ni Ketori kay Shido na sabihin ng eksakto ang sasabihin niya. Sa sumunod na sandali, sinabi ni Shido kay Tame na siya ang dahilan kung bakit niya minahal ang eskwelahan, na ikinagulat nito. Buong tapang din niyang sinabi na mahal niya ito, at nang tangkain siyang tanggihan ni Tame, iginiit niya na seryoso siya rito. Sa sumunod na sandali, natarante si Tame at nagsimulang magsalita ng sunod-sunod tungkol sa mga plano sa kasal, kaya humingi ng paumanhin si Shido sa sobrang nasabi niya at tumakbo palayo. Pagkatapos, nabangga niya si Tobichi at nasulyapan niya ang isang hindi inaasahang bahagi ng kanyang katawan bago sinabi ni Ketori sa kanya na ligawan ito. Sinubukan ni Shido na lumusat o tumanggi, ngunit iginiit ni Ketori na ito ang pinakamalapit na mararating niya sa kanyang mga spirit dahil pareho sila ng edad. Sinabihan niya ito na magsimula sa papuri, kaya sinabi ni Shido kay Tobichi na maganda ang kanyang uniforme. Nakakagulat, naging epektibo ito sa mainit na henyo dahil nagsimula rin siyang magbigay ng papuri kay Shido. Dahil dito, medyo lumakas ang loob ni Shido, kaya inaya niya ito sa isang date, at agad itong pumayag, na ikinagulat niya. Matapos niyang ipaliwanag kung ano ang date, sumang-ayon pa rin si Tobichi at binigyan siya ng larawan niya na naka-uniforme dahil gusto niya ito ng husto. Sa sandaling yun, umalingaw-ngaw ang sirena sa buong campus dahil may panibagong lindol sa kalawakan ang mangyayari, at ito ang kaparehong espiritu mula sa nakaraan. Agad na tumakbo si Tobichi patungo sa kanyang unit at naghanda para sa laban, ngunit matapos sirain ng lindol sa kalawakan ang kalahati ng paaralan. Mga gusali, napilitang maghintay ang kanyang unit. Ito ay dahil nasa loob ng isa sa mga silid-aralan ang espiritu at hindi sila sinanay para sa malapitang labanan. Noon din, tinawagan ni Ketori si Shido at sinabihan siyang ligawan ng espiritu dahil mayroon siyang perpektong pagkakataon para kausapin ito. Nag-alinlangan si Shido sa kanyang sarili, ngunit tiniyak ni Ketori sa kanya na magtatagumpay ito dahil mayroon siyang buong pangkat ng mga dalubhasa sa pag-ibig na handang bigyan siya ng pinakamahuhusay na linyang panunuyo. Ilang sandali lang, pumasok si Shido sa silid-aralan, ngunit agad na sumalakay ang espiritu at hiningi na malaman kung sino siya. Pagkatapos ay sinabihan siya ng pangkat ni Ketori na itanong na lang ang pangalan nito para hindi siya isipin na desperado, ngunit nang gawin niya ito, sumalakay muli ito. Pagkatapos, binigyan niya si Shido ng huling pagkakataong magsalita, kaya sinabi ni Shido ang pangalan niya at pinaalalahanan siya na nagkita sila noong isang araw nang winasak niya ang kalahati ng lungsod, na masaya. Pagkatapos, hinawakan niya ang ulo ni Shido at tinawag siyang sinungaling dahil sinabi niyang ayaw niya siyang patayin, ngunit lagi siyang inaatake ng mga tao. Iginiit ni Shido na hindi lahat ay gustong patay siya, kaya tinanong niya kung bakit siya pumunta para makita siya. Iminungkahi ni Ketori na maging direkta, kaya umamin si Shido na gusto niyang basagin at halos mapahamak ang kanyang ulo. Sa puntong ito, pagod na siya sa kalokohan ni Shido, ngunit ang ekspresyon ng mukha niya ay nagpagalit kay Shido, kaya sinabi niyang gusto lang niya siyang kausapin. Mabilis na sinabi ni Ketori kay Shido na manatili sa script, ngunit hindi niya ito pinansin at sinabi sa espiritu na hinding-hindi niya ito tatanggihan. Nagulat siya dito at pinapangako siya sa kanyang buhay na hinding-hindi niya ito tatanggihan. Gayunpaman, kahit matapos ang pangako, tumanggi siyang lubos na magtiwala sa kanya ngunit sinabi na maaari silang mag-usap dahil marami rin siyang dapat matutunan tungkol sa mundong ito. Pagkatapos ay tinanong ni Shido ang kanyang pangalan, ngunit wala siyang isa,
kaya nagmamadali si Ketori at ang kanyang koponan sa pag-iisip ng mga ideya at kalaunan ay nagpa siya sa pangalang Tome. Gayunpaman, nang sabihin ito ni Shido sa kanya, tinangka niya itong sunugin, kaya nagpa siya siyang gamitin na lang ang tuka. Sa kabutihang palad, tinanggap niya ang pangalan, kaya tinuruan niya itong isulat. Bigla na lang, nagsimulang paputukan ng squad ni Tobichi si Tuka nang hindi nalalaman na si Shido ay naroon mismo. Pinipigilan ng kalasag ni Taka ang atake, ngunit nang sabihin niya kay Shido na umalis, tumanggi ito at iginiit na kausapin siya. Matapos umupo ni Taka kasama siya, tinanong niya kung ano siya, ngunit wala siyang ideya. Ang tanging naaalala niya ay ang paggising niya na may kapangyarihan at napunta ng biglaan sa planetang ito, kung saan naghihintay na ang pangkat ni Tobichi na may nakahandang armas. Saka naman sinabi ni Ketori kay Shido na ay patanong na, ngunit natarante siya, kaya't kinwestiyon ni Taka ang kanyang intensyon. Habang sinusubukan niyang pinsalin siya, niyaya niya itong makipag-date, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin yun. Bago pa niya maipaliwanag, napansin din ng grupo ni Tobichi na nasa loob siya, kaya huminto sila sa pagpapaputok. Gayunpaman, iniisip ni Tobichi na nasa panganib siya, kaya pumasok siya ng mabilis na may plasma sword upang ipagtanggol siya. Sinabihan siya ng kanyang superior na umalis, ngunit tumanggi siya, kaya ipinatawag ni Taka ang kanyang espada at sinira ang buong silid-aralan sa isang hampas. Pagkatapos ng mahabang panahon, binalaan ng superior ni Tobichi na mamamatay siya kung hindi siya titigil sa pagiging pabaya. Kinabukasan, bumalik si Shido sa nasirang gusali ng paaralan at nagtataka kung makikita pa niya si Taka, ngunit lumitaw siya noon din at pinaalalahanan siya tungkol sa petsa. Kinabahan siya at sinabing kailangan niyang magpalit ng damit ng ordinaryong tao bago ibigay sa kanya ang larawan ni Tobichi. Medyo nagselos si Taka na may larawan ng ibang babae si Shido, ngunit ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para lumikha ng katulad na uniforme at nasabik para sa kanilang date. Makalipas ang ilang minuto, binilhan ni Shido ng tinapay si Taka, at pagkakain ng unang kagat, bigla siyang nagtanong kung iyon ay isang date. Sinubukan ipaliwanag ni Shido kung ano ba talaga ang isang date, ngunit napansin niya ang isang tindahan ng hotdog sa malapit at tumakbo para kumain ng marami. Pagkatapos, nagulat siyang makita ang napakaraming tao sa labas at naghandang umatake. Iniisip na may masamang balak ang mga ito sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Shido na hindi lahat ay gustong saktan siya. Ilang sandali pa, kumakain pa rin siya ng ilang hotdog nang makita niya ang isang maliit na batang hinahagod ang ulo mula sa nanay niya. Agad na itinapon ni Taka ang mga sausage stick at pinahagod din kay Shido ang ulo niya. Pagkatapos, tumakbo siya upang maghanap pa ng mga pagkain habang namataan siya ni Tobichi at tinawagan ng mission control upang humingi ng kagamitan sa pagmamasid. Ilang minuto ang lumipas, si Taka ay patuloy pa rin sa pagkain, ngunit pagkatapos ay tinanong ni Shido kung saan siya nagpunta pagkatapos ng pag-atake kahapon. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Taka kung paano siya napupunta sa ibang mundo kung saan siya agad nakakatulog. Masaya nang tanungin ni Shido kung paano siya nakakarating sa Earth, ipinaliwanag niya kung paano siya naaakit dito sa mga hindi inaasahang pagitan na hindi niya kontrolado. Dahil dito, napagtanto ni Shido na wala siyang kontrol sa mga spacequake, ngunit nang tanungin niya kung paano siya nakarating nang hindi nagdulot ng pagsabog ngayon. Naiinis si Taka sa mga tanong at nagpas siyang maghanap pa ng mas maraming pagkain. Habang sumusunod si Shido at ipinapaliwanag na kailangan nilang humanap ng paraan upang mapigilan ang mga spacequake, ginamit ni Tobichi ang aparato sa pagmamanman, na nagpakita sa kanya na si Taka ang parehong espiritu na nilabanan niya kahapon. Agad siyang susugod, ngunit sinabihan siya ng kanyang superior na huwag kumilos. Sa oras na yon, nakahanap na si Taka ng bagong kainan na pupuntahan, ngunit pinigilan siya ni Shido dahil nagastos na niya ang lahat ng kanyang ipon sa buhay. Sa susunod na sandali, dumating si Haryudo at tinawag siyang tuso dahil nakikipaglibot sa isang masamang tao. Gayunpaman, sa halip na magselos, binigyan niya si Shido ng makapal na tumpok ng pera upang makapagsaya siya ng husto kasama si Taka, na nakapasok na. Ang kainan. Pagpasok sa loob, nagulat si Shiz na makita si Rain, na nagsabing alam nilang lahat ang tungkol sa sikretong date niya kay Taka. Sa sandaling sumama si Shido sa kanya sa mesa, dumating si Ketori para pagsilbihan sila at pinalo si Shido ng tray para hindi siya ibunyag nito. Habang nahihirapan si Taka sa menu,
Sinabi ni Ketori na huwag siyang mag-alala at nagsilbi ng buong buffet para matikman niya ang lahat. Habang nagpapakabusog siya, sinabi ni Ketori kay Shido na dalhin siya sa isang partikular na bahagi ng bayan, ngunit nalito si Shido dahil iilang nakakabagot na bahay na lang ang natira pagkatapos ng mga spacequake. Habang sinisiguro ni Ketori sa kanya na ginagawa nila ang lahat para maging perpekto ang date niya, isang buong kapitbahayan ang nabago. Sa isang romantikong theme park para sa kanilang date. Ilang minuto ang lumipas, umalis na rin sila sa restaurant, at dinala ni Shido si Taka patungo sa kapitbahayan na binanggit ni Ketori para lang makaranas ng matinding pagkagulat nang makita niya ang kakaibang pagbabago. Habang pumasok si Taka upang kumain ng lahat ng nakikita, sinabi ni Rain kay Ketori na baka gumawa ng hakbang ang anti-spirit team, ngunit sinabi ni Ketori na hindi ito magiging problema dahil nagawa na niya ang mga kaayusan para panatilihin silang abala. Noon, nawala ang koneksyon ng observation device ni Tobiichi, ngunit sinabi ng kanyang superior na makipagkita siya sa iba pang miyembro ng team para harapin si Taka ng magkasama. Ilang minuto ang lumipas, huminto si Taka sa kakakain upang tanungin si Shido kung siya ba ay nag-e-enjoy. Masaya rin dahil mukhang may sama siya ng loob. Pagkatapos ay inamin ni Shido na masyado lang siyang seryoso at nangakong nag-e-enjoy siya sa kanilang oras ng magkasama. Dahil dito ay muling natuwa si Taka, kaya dinala niya ito sa isang game stand, at nanalo sila ng ticket sa isang theme park. Gayunpaman, pagdating doon at nakita na ito ay isang hotel, sinabi ni Shido kay Taka na kalimutan na lang ito at inilayo siya bago pa man siya makatakbo ulit papasok. Dahil dito ay nagtaka si Rain kung may kakayahan ba siya. Ngunit tiniyak ni Ketori sa kanya na kailangan lang nilang bigyan si Shido ng oras dahil gusto niyang dahan-dahanin ang mga bagay. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kakasuot lang ng suit ni Tobiichi para alisin na si Taka ng tuluyan. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ng umulan, kaya dinala ni Shido si Taka sa isang kalapit na arcade, at gaya ng inaasahan, lubos siyang naaliw sa mga laro. Matapos maaliw sa crane game, nagpa siya si Shido na tulungan siyang manalo ng isa sa mga stuffed plushie, ngunit nang mailapit na nila ito sa butas, ito ay naipit. Sumuko na si Shido dahil naubusan na naman sila ng pera, ngunit nagsimulang magmakaawa si Taka sa plushie na mahulog at halos mawala sa sarili. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nahulog ang plushie, kaya dinala siya ni Shido sa isang trail malapit sa kakahuyan. Nang muling itanong ni Toka kung ano ang isang date, sa wakas ay ipinaliwanag ito ni Shido, nang hindi nalalaman na pinagmamasdan pala sila ni Tobiichi at ng kanyang superior na si Ryuko. Habang iniisip ni Ryuko kung paano nakabalik si Taka nang hindi nagdulot ng spacequake, kinarga ni Tobiichi ang kanyang ripple at naghihintay ng utos upang bumaril. Samantala, naunawaan na ngayon ni Taka kung bakit sabik na sabik ang anti-spirit team na maalis siya. Inamin niya na dahil sa kanilang date ay napagtanto niya na ang mundong ito ay talagang maganda at ang kanyang kapangyarihan ay naglalagay lamang ng mga inosenteng tao sa panganib. Gayunpaman, nang sabihin niyang mas magiging maayos ang lahat kung wala siya, pinigilan siya ni Shido at sinabi na patuloy siyang pipiliin kahit natanggihan siya ng buong mundo. Sinabi rin niya sa kanya na manatili sa kanya hanggat gusto niya at nangakong tutulungan siya sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Dahil dito ay kumilig ang puso ni Toka, ngunit habang inaabot niya ang kamay nito, ay binaril ni Tobiichi. Agad na sumugod si Shido upang iligtas si Toka, at malubhang napinsala ang laman loob. Habang nakahandusay at patuloy na duguan sa sahig, ibinaba ni Tobiichi ang ripple at labis na nalula sa gulat. Si Taka naman ay nawala sa sarili at nagbago pabalik sa kanyang kasuutan bago ipinatawag ang kanyang espada at pinutol ang buong gilid ng bangin. Nakita ito ni Ryuko at sinabihan si Tobiichi na tumakbo, ngunit siya ay napako sa kinatatayuan dahil sa matinding pagsisisi at sa wakas ay nakita siya ni Taka. Habang nagpasya si Taka na tapusin na siya, sinabi ni Ketori sa nalalabing bahagi ng koponan na hindi pa nila kayang mawala si Taka dahil siya ay napakahalaga. Nagulat, pinaalalahanan nila siya na ang kanyang kapatid ay pumanaw na. Ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala tungkol kay Shido. Sa sandaling yun, gumaling siya dahil sa mahiwagang kakayahan at nagising na litong-lito. Samantala, labis na pinapahirapan ni Toka si Tobiichi, ngunit habang malapit na niyang tuluyang talunin si Little Miss Sharpshooter, narinig niya ang boses ni Shido at nakita siya sa kalangitan, takot na takot.
Agad siyang sinalo ni Toka at sinabi na kailangan niyang ilabas ang kapangyarihan ng kanyang espada o magdudulot ito ng isa pang spacequake. Sa sandaling yun, sinabi ni Ketori kay Shido na halikan siya, kaya sinubukan niyang ipaliwanag ito ng dahan-dahan kay Taka, ngunit hinalikan siya nito ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ang halik ay naging masyadong epektibo dahil naiwan siyang halos walang saplot habang si Shido ay hirap na umiwas ng tingin. Makalipas ang ilang araw, pauwi na si Shido, sinusubukang iwasan ang ulan, nang makita niyang bumagsak ang isang babae. Agad siyang lumapit at tinulungan itong tumayo, ngunit agad itong lumayo sa kanya at sinabihan siyang manatili sa malayo. Kinabukasan, sa klase, dumating si Taka na may dalang maraming bagong lutong cookies para sa kanya, ngunit dumating din si Tobiichi. Humihingi siya ng tawad kay Shido sa nangyari at nagmamakaawa para sa kanyang kapatawaran, ngunit nagseselos na si Taka at gusto siyang umalis. Pagkatapos ay nagtanong si Tobiichi kung bakit pa rin siya narito, ngunit hindi siya pinansin ni Taka at sinabi kay Shido na tikman ang cookies niya. Maya-maya, ipinapakita ni Tobiichi sa kanya ang cookies na ginawa niya at sinabihan siyang ito ang tikman. Nagselos ulit si Toka at mabilis na tinikman ang cookies ni Tobiichi upang tingnan kung masarap. Lubos siyang namangha sa lasa, ngunit nagsinungaling siya na ang mga ito ay kakilakilabot at sinabihan si Shido na iwasan na lang ang kumain ng kanyang cookies na parang galing sa kanal. Nang ipilit din ni Tobiichi na tikman niya ang kanya, nagpasya si Shido na kunin ng pareho, ngunit lalo lang silang nag-away. Na parang hindi pa sapat yun, dumating din si Hiroto na may dalang kahon ng cookies para sa kanyang pinakamamahal na si Shido, na sa kasalukuyan ay sawa na sa lahat. Ilang oras ang lumipas, papauwi na si Shido nang dumaan siya sa isang dambana at may napansin siyang malapit. Umalis siya kalaunan, habang nagtatago ang parehong babae mula kanina sa likod ng puno. Pagbalik niya sa bahay, sinubukan niyang maligo at nagulat nang makita si Taka sa paliguan. Masaya, pagkatapos siyang matakot at mawala ng malay si Shido, dumiretso siya sa sala at tinanong si Ketori kung bakit ito nasa bahay nila. Gayunpaman, sumagot si Reina, ipinaliwanag na pagkatapos ng huling insidente, kung saan sinelyuhan niya ang mga kapangyarihan nito ng isang halik, nagkaroon sila ng isang espesyal na ugnayan. Kailangan na ngayon nilang manatiling malapit sa isa't isa upang matiyak na hindi na muling magwawala si Taka. Nalilito pa rin si Shido kung bakit mayroon siyang upang mapalapit sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Ketori na ang kanyang halik ay hindi lang siniil ang kanyang mga kapangyarihan, talagang sinipsip niya ang mga ito. Bukod pa rito, iyon ang unang pagkakataon na si Taka ay lubos na naging matatag, kaya hindi nila maaaring ipagsapalaran na siya ay walang bantay. Nang tanungin ni Shido kung paano niya nakuha ang kakayahang ito, sinabi ni Konori na wala siyang ideya. Kaya kinuha ni Reina ang pagkakataon at muling ipinaliwanag na ito lang ang paraan upang masigurado na hindi muling sisirain ni Taka ang buong lungsod. Sinabi naman ni Ketori kay Shido na isipin na lang ito bilang dagdag na pagsasanay, ngunit nalito na naman siya at nagtanong kung bakit pa niya kailangan ng higit pang pagsasanay kung ang kapangyarihan ni Taka ay siniil na. Ipinaliwanag nila na si Taka ay ang una pa lamang na espiritu na kanilang nakontrol. Mayroong marami pa sa labas, at kailangan nila siya upang patuloy na mapamahalaan ang mga ito. Naiinis si Shido sa lahat ng ito at sinabing hindi pa siya handang maging isang harem lord, ngunit narinig ito ni Taka at humingi ng paumanhin sa pagiging abala sa kanya. Kalaunan, sinusubukan pa ring intindihin ni Shido ang lahat ng hingi ni Ketori sa kanya na palitan ang bomb-ilya sa banyo. Nag-aatubili siyang kumuha ng bagong bomb-ilya at patuloy na bumubulong tungkol sa pagiging mapag-utos nito hanggang sa makarating siya sa banyo at makita si Taka sa loob muli. Pagkatapos siyang pinawalang malay muli, dumating si Ketori at sinabing dapat lagi siyang handa para sa mga ganitong sitwasyon kung magiging isang harem lord siya. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Taka at isinoli ang toilet paper na ginamit nito para mabangga ang kanyang ulo. Makalipas ang ilang oras, sinabi ni Ketori kay Shido na maligo na dahil pinanatili na niya itong mainit para sa kanya. Pero matapos maalala ang lahat ng bitag na inihanda niya ngayon, sinabi niya dito na ito na lang ang maligo at inilabas ang paborito nitong bubble bath. Habang nagsisimulang pagsisihan ni Ketori ang desisyon niyang maging mabait sa isang pagkakataon, lumabas si Taka, na naging dahilan para marealize ni Shido na hindi ito bitag sa pagkakataong ito. Makalipas ang ilang minuto, nasa paliguan na siya,
Sa wakas ay sinusubukang mag-enjoy sa kanyang sariling oras at iniisip kung paano niya haharapin ang mas malalakas na kalaban tulad ni Taka. Pagkatapos, nakita niya itong naghahanda para maligo at agad na sumisid sa tubig. Habang sinasambit ang masasamang salita kay Ketori dahil muli siyang niloko nito. Pagkatapos sumisid ni Taka, umahan siya para huminga at agad itong pinagsisihan nang muli siyang pilitin itong manatili sa ilalim. Kinabukasan, habang nanananghalian, hinayla ni Taka ang kanyang lamesa palapit sa kay Shido para makakain sila ng magkasama, ngunit mayroon ding parehong ideya si Tobichi. Bago sila magsimulang magtalo, iminungkahi ni Shido na kumain silang magkasama, ngunit pinagsisihan niya ito nang makita ni Tobichi na parehong-pareho ang kanilang pananghalian. Mabilis na sinabi ni Shido na nagkataon lang na nagkita sila habang bumibili ng pagkain, ngunit hindi siya naloloko ni Tobichi dahil alam nito kung kailan niya binili ang kahon ng pagkain at gaano nakatagal niyang ginagamit. Ito, nang tanungin ni Shido kung paano niya nalaman ang lahat, sinabi niya rito na sagutin muna ang tanong niya. Ngunit pagkatapos ay nagseselos si Taka dahil hindi siya isinasama sa usapan. Kinabukasan, tumunog ang sirena ng babala at sinabihan ang lahat na lumikas dahil malapit nang magkaroon ng spacequake. Makalipas ang ilang sandali, malapit nang pumasok ang lahat sa silungan sa ilalim ng lupa, ngunit sinabi ni Rain kay Shido na iwan si Taka dahil baka ma-stress ito kung makikita nito ang team ni Tobichi na nakikipaglaban sa bagong spirit na ito. Masaya namang dumating si Tame para ipasok silang lahat, kaya hiniling ni Shido sa kanya na alagaan si Taka, na nagtanong naman kung bakit hindi siya sumisilong. Pagkatapos niyang tiyakin dito na magiging maayos siya, umalis siya. Kay Rain, makalipas ang ilang minuto, nasa fraction na sila, kung saan mahigpit na binabantayan ni Ketori ang spacequake. Ipinaliwanag niya na mas maliit ito ngayong beses, at marahil ay dahil mas stable ng kaunti ang bagong spirit kaysa kay Taka. Sa sandaling makakuha sila ng close-up sa kanya, nakilala siya ni Shido at ikinwento ang araw na tinulungan niya itong makatayo. Maya-maya, umatake ang grupo ni Tobichi, at nagalit si Shido dahil sinusubukan nilang kitilin ang buhay ng isang malinaw na litong babae. Ngunit sinabi ni Ketori sa kanya na huwag isipin ang mga spirit na parang ordinaryong tao. Sa kabila nito, nanatiling balisa si Shido at nagpa siya na iligtas siya. Makalipas ang ilang minuto, nasa loob si Shido ng isang inabandonang mall, tinatanong sina Ketori at Rain kung talagang siya ay dumating. Matapos siyang bigyan ng katiyakan na sandali na lang, sinabi ni Ketori na hindi dapat maging problema ang anti-spirit team dahil ayaw nilang nasa saradong lugar kasama ang mga spirit. Nang sandaling yun, tinanong ng Papay ng dalagang spirit kung sinusubukan niyang magpalipad hangin sa kanyang mga plano tulad ng ginawa niya noon. Nagpanik si Shido, hindi sigurado kung ano ang sasabihin, kaya pinag-usapan ng team ni Ketori na Rizmasters ang kanyang mga opsyon bago siya bigyan ng angkop na pick-up line. Epektibo ito, dahil nagsimulang tumawa ng naghihisterya ang Papay, kaya naglakas loob si Shido na tanungin ang pangalan nito. Nagpakilala ito bilang si Yoshino, ngunit naguluhan siya at tinanong kung ang pangalan ay sa kanya o sa Papay. Nang sandaling yon, sinabihan ni Ketori si Shido na tumigil sa pagsasabi ng kalokohan at mag-focus sa pagpapasaya sa kanya dahil malapit na siyang mawalan ng pasensya. Pagkatapos niyang humingi ng tawad, nagtanong ang manyika kung bakit pa siya narito, kaya naglakas loob si Shido at inaya si Yoshino na lumabas kasama siya. Habang nangyayari ito, ipinapaliwanag ni Kane kay Tuka kung gaano kapanganib ang mga spacequake, na nagpabahala sa kanya dahil hindi dapat nasa labas si Shido ng mag-isa. Narinig ito ng mga reyna ng chismis at nagtaka kung bakit hindi alam ni Tuka ang tungkol sa mga lindol, ngunit pagkatapos ay napagtanto nilang lahat na umalis na siya. Sa halos parehong oras, si Tobichi ay kasama si Ryuko, na nagtiyak sa kanya na hindi magiging problema si Yoshino dahil hindi gaanong mapanganib si Yoshino kaysa kay Taka. Kung pag-uusapan, inamin din niya na nagulat siya ng isang babae na kamukhang kamukha ni Taka ang lumipat sa kanilang eskwelahan bilang isang transfer student. Ang lahat ng kanyang pananaliksik ay nagpakita lamang na si Tuka ay isang tila normal na babae na basta na lang sumulpot, ngunit nananatiling tahimik si Tobichi tungkol doon. Sa puntong yun, si Yoshino ay naglalaro sa isang mapanganib na sitwasyon, kaya sinabihan siya ni Shido na huminto, ngunit natisod siya. Nagawa niyang seluhin siya, ngunit nagkahalikan sila nang hindi sinasadya. Pagkatapos niyang makatayo ulit, sinabihan siya ni Ketori na tumakbo dahil kada rating lang ni Tuka at mukhang hindi ito masaya na makita siya.
Nalito si Shido at nagtaka kung bakit hanggang sa marealize niya na nakita niya ang halik at sinubukan niyang magpaliwanag. Tumanggi si Taka na makinig, at para bang hindi pa yun sapat, nagsimulang pagtawanan ng puppet si Tuka, sinabing malamang ay nagsawa na si Shido sa kanya at gusto ng mas maganda. Nagalit ng husto si Tuka dahil dito, kaya inagaw niya ang puppet kay Yoshino at nagsimulang takutin ito habang nagmamakaawa si Yoshino na ibalik niya. Maging si Shido ay pinatigil siya, ngunit patuloy niya itong sinakal-sakalan hanggang sa ipatawag ni Yoshino ang isang halimaw na puppet mula sa impyerno. Binalaan ni Katori si Shido na tumakbo, ngunit huli na ang lahat dahil pinagyelo ng puppet ang buong palapag at nagsimulang magpakawala ng mga icicle. Matapos itong tumalon palabas ng gusali kasama si Yoshino, sumugod sina Tobichi at Ryuko, ngunit nagpakawala ito ng nagyayelong hamog at nakatakas. Sa pagkakataong yon, kakabangon lang ni Shido, ngunit nang tangkain niya. Upang kausapin si Taka, tinulak niya ito palayo at inakusahan ng panloloko. Kinabukasan, masaya, si Shido ay bumalik sa bahay, sinusubukang kausapin si Taka, ngunit sinabihan siya nito na lumayo, kaya lumabas siya. Pagkalipas ng ilang oras, dinala siya ni Rain sa isang restaurant at tinanong kung nagagalit siya sa halik ni Shido kay Yoshino. Nang tanungin ni Tuka kung bakit palagi niyang binabanggit si Shido, tinanong ni Rain kung may iba pa siyang kinagagalitan. Pagkatapos ay inamin niya na nalilito siya dahil wala siyang ideya kung bakit labis na pinupukaw ni Shido ang kanyang emosyon. Sa halos parehong oras, nakasalubong ni Shido si Yoshino, na naguhukay-hukay sa ilang mga tira. Sinusubukan niya, upang makipag-usap, ngunit umalis siya, kaya nangako siyang wala siyang intensyong manakit. Nang tanungin niya kung hinahanap niya ang manika, tumakbo siya sa kanyang mga bisig at tumango. Ilang minuto pagkatapos, tinawagan niya si Katori at hiniling na suriin ang footage mula kahapon. Pagkatapos, ibinigay niya kay Yoshino ang payong, at pinasalamatan siya para sa tulong. Noon, kakasabi lang ni Tuka na wala siyang kontrol kung sino ang hinalikan ni Shido, ngunit ang sinabi ng manika ay labis na nakapagpagalit sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Rain na ang halik ay talagang aksidente, at hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam sa kanya. Pagkatapos niyang paalalahanan si Tuka na isinapanganib niya ang kanyang buhay para protektahan siya, napagtanto ni Tuka na mali siya. Samantala, kakainig lang ni Shido sa tiyan ni Yoshino, umungol, kaya tinanong niya kung gusto niya ng pagkain. Habang nahihiya siya, iminungkahi ni Katori na dalhin siya sa isang restoran para makapag-usap sila. Ngunit sarado ang lahat, kaya nagpa siya si Shido na ihatid siya pauwi. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang maghanda si Shido ng pagkain at nagtanong kung bakit napakahalaga sa kanya ng manika. Sinabi naman ni Yoshino na si Yoshinon ay parang kanyang huwaran dahil napakatiwala niya sa sarili. Palagi siyang umaasa dito dahil palagi siyang natatakot at mahina, ngunit pinigilan siya ni Shido at sinabing malakas pala siya. Dahil dito, namula si Yoshino, at sinabi niya kay Shido na wala pang nakakapuri sa kanya ng ganoon. Pagkatapos ay tinanong ni Shido kung bakit hindi siya lumaban nang inatake ni Tobichi. At ipinaliwanag niya na ang kanyang patuloy na takot ang dahilan kung bakit nahihirapan siyang umatake ng kahit sino. Ayaw din niya mag-isa at ayaw niyang ikalat ang kanyang sakit, kaya naman umaasa siya kay Yoshinon at itinuturing itong kanyang bayani. Nang marinig ito, hinaplos ni Shido ang kanyang ulo at nangakong magiging bayani niya habang hinahanap nila si Yoshinon. Nagsorry din siya sa paghalik dito, pero hindi alam ni Yoshino kung ano ang halik. Habang lumalapit si Shido at ipinapaliwanag ito, pumasok si Tuka, sinusubukang humingi ng tawad sa nangyari kanina, ngunit ang makita siyang malapit kay Yoshino ay nagpagalit muli sa kanya. Pagkatapos umalis ni Yoshino, padabog na lumabas si Taka bago tumawag si Katori. Shido at sinasabi sa kanya na natagpuan nila si Yoshinon. Ilang minuto ang nakalipas, dumating si Shido sa lugar ni Tobichi at nagulat na makita siyang nakadamit katulong. Pagkapasok niya, nagsilbi siya ng isang tasa ng tsaa, ngunit ang nakal-alasong usok na lumalabas dito ay nagpatakot sa kanya. Gayunpaman, wala siyang binigyan ng pagpipilian, kaya't uminom siya at agad na nakakita ng liwanag. Sa sumunod na sandali, ipinwesto niya ang sarili sa isang paraan na naglagay kay Shido sa isang mahirap na sitwasyon at tumanggi siyang tumayo maliban kung papayag ito na gamitin ang kanyang unang pangalan mula ngayon. Pumayag si Shido, kaya tumayo siya at nagpa siya na maligo. Gamit ang pagkakataong yon,
Ginugol ni Shido ang sumunod na mga minuto sa paghahanap hanggang sa matagpuan niya si Yoshinon. Samantala, naiinis si Ketori dahil nawalan sila ng koneksyon kay Shido nang pumasok siya sa apartment complex ni Tobichi. Ilang sandali pagkatapos, sa wakas, lumabas si Tobichi, ngunit nakabalot lamang siya ng tuwalya. Na para bang kulang pa yun, umupo siya sa tabi mismo ni Shido, ngunit lumayo agad ito. Tapos, tinanong niya kung ano ito dahil imposibleng madali niyang nakaligtas sa isang bala na halos ikinawasak ng kalahati ng kanyang katawan. Pagkatapos, tinanong ni Shido kung nakipag-usap na ba siya sa isa sa mga spirit, ngunit sinabi ni Tobichi na hindi siya interesado sa pakikipag-usap sa kanila. Ipinaliwanag pa ni Shido kung gaano kabait sina Toka at Yoshino at hiniling sa kanya na subukang makipag-usap bago umatake ng anumang spirit dahil hindi naman lahat sila masama. Matapos niyang sabihin na malaking banta pa rin sila, pinadalhan siya ng mission control ng mabilis na alerto sa kalawakan, kaya tumayo siya para umalis. Ngunit pinigilan siya nito muli at tinanong kung aatakihin pa rin niya ang isang espiritu matapos mawala ang mga kapangyarihan nito. Sabi ni Tobichi ayaw niya itong gawin, ngunit dahil wala ng oras na sasayangin, lumabas siya at sumama kay Ryuko upang labanan si Yoshino. Habang nililigid nila siya, muli niyang ipinatawag ang kanyang anghel, ngunit sa pagkakataong ito ay kasing laki na ito ni Godzilla. Sa isang iglap, nabalot ng yelo ang buong kapitbahayan. Kaya tumakbo si Shido sa kalapit na bubong at sinubukan ipakita kay Yoshino na natagpuan niya ang manika. Gayunpaman, dahil sa matinding pag-atake ay hindi na makinig si Yoshino. Lalo pa, ang kanyang anghel ay bumaling ng atensyon sa kanya. Ngunit dumating si Toka at inilabas ang kanyang espada sa tamang oras upang ipagtanggol siya. Pagkatapos, sinamahan niya ito sa bubong at tinanong kung mas mahalaga ba si Yoshino kaysa sa kanya. Nang sa wakas ipaliwanag ni Shido na gusto lang niya itong iligtas, napagtanto ni Toka na hindi ito basta-bastang tao at nagpasya siyang tumulong. Noon, kakagamit lang ni Tobichi ng kanyang force field upang ihagis ang isang buong gusali kay Yoshino, ngunit pinigilan siya ni Toka, kaya sinimulan siyang labanan ni Tobichi. Habang nakatutok ang buong unit kay Toka, nagsimulang lumakad si Shido sa bagyo ng nyebe ni Yoshino at hindi pinansin ang kay Ketori. Nagbabala na ang kanyang mabilis na paggaling ay hindi siya ililigtas sa pagkakataong ito. Ipinaliwanag din niya na ang espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya ay gagawing target siya ng anghel ni Yoshino, ngunit patuloy pa rin siyang hindi pinapansin nito. Ilang sandali pagkatapos, lumapit siya ng sapat para makita siya ni Yoshino at bumagsak. Nang makita si Yoshinon sa kanyang mga kamay, naluhang nagpasalamat siya sa kanya, ngunit ang malakas na snowstorm ay patuloy pa rin. Kaya sinabi ni Shido na kailangan nilang maghalikan upang mapigilan ito. Nang hindi nag-isip ng dalawang beses, hinalikan siya ni Yoshino, at sa wakas ang kanyang mga kapangyarihan ay nasil, ngunit siya ay natuklasan. Mga araw pagkatapos, tumawag si Shido kay Ketori para humiling ng biyahe sa Tengu Hot Springs dahil patuloy na humihingi sina Toka at Yoshino. Nang pumayag siya, sabi nila wala naman talaga silang pagpipilian, nag-alok si Kayohei na pumalit para makasama siya, ngunit tumanggi si Ketori. Nang igiit nito na kailangan niya ng pahinga, tinanong ni Kyohei ang tunay na dahilan kung bakit niya gustong sumama si Ketori. Inamin niya pagkatapos na balak niyang punuin ng mga drone ang hot spring para kunan ang bawat anggulo niya habang naliligo, na may masamang intensyon. Agad na ipinatawag ni Ketori ang mga gwardya, nagbabanta ng matinding parusa dahil sa kanyang bastos na mungkahi, ngunit matapos na desperadong magmakaawa si Kayohei para sa kapatawaran, ipinadala niya ito upang maghukay sa isang liblib na lugar sa loob ng isang buong linggo bilang parusa. Habang pinag-iisipan muli ni Ketori ang kanyang desisyon na sumama sa biyahe kasama si Shido, ipinatawag naman si Ryuko ng kanyang superior, na pagkatapos ay ipinaliwanag kung gaano siya kawalang silbi. At sinabing ang kanilang unit ay makakakuha ng karagdagang puwersa. Pagkalipas ng ilang minuto, sinimulang ilabas ni Ryuko ang kanyang pagkadismaya sa tumpok ng mga papel nang dumating ang isa sa mga babae para sabihin sa kanya na nakansela ang kanilang karaniwang biyahe. Lubusang nawala sa sarili si Ryuko, pero pagkatapos ay ipinaliwanag ng mga babae na silang lahat ay nagpaplano ng biyahe sa Tengu Hot Springs at imbitado siya. Agad na nagbago ang kanyang pakiramdam, pero pagkalipas lang ng ilang minuto, silang lahat ay naghanda na para sa biyahe, pero sabi ni Tobichi na dapat silang lahat ay nagsasanay, hindi nagsasaya. Sa sumunod na sandali,
tumawag si Shido para magtanong kung maaari pa niyang panatilihin ang isang libro na hiniram niya mula rito. Matapos pumayag si Tobichi, narinig niya si Yoshino sa background na nagdadaldal tungkol sa biyahe patungo sa hot spring at pinipi ang lata ng soda sa galit, masaya. Samantala, si Shido ay nasa kotse kasama sina Rain at ang mga babae patungo sa hot spring. Nang labis na matuwa si Yoshino sa pagsakay sa kotse, napagtanto niya na ito ang kanyang unang beses at hinaplos ang kanyang ulo. Natural lang, nagselos si Taka at humingi rin ng paghaplos sa ulo, ngunit hindi maabot ni Shido, na nagpasama ng loob niya. Pagkatapos ay ipinaalala niya rito na pinili niyang umupo sa harap, ngunit habang patuloy siyang nakikipag-usap kay Yoshino, nagalit si Taka at nagsimulang magpadyak-padyak hanggang sa masipa niya ng malakas ang kotse at masira ang tulay. Ilang sandali pagkatapos, huminto ang tren ni Ryuko sa riles dahil ng pagbangga at nagsimulang umugang ang mga sirena, kaya sinabi niya sa mga babae na maghanda para sa isang mahabang lakaran patungo sa bukal ng mainit na tubig. Makalipas ang ilang minuto, naglalakad na si Shido at ang mga babae, ngunit biglang huminto si Taka at humingi ng tawad sa pagsira sa biyahe. Inakala niyang galit si Shido, ngunit hinagod nito ang kanyang ulo at sinabing wala itong dapat ikabahala, na nagpasaya muli sa kanya. Nang mga sandaling yun, nakita ng natitirang miyembro ng grupo sakay ng Fraxenes ang grupo ni Ryuko na lumalapit kina Shido at sa mga babae, kaya sinubukan nilang alamin ang kanilang susunod na hakbang dahil matagal nang umalis sina Ketori at Kayo. Pagkatapos magtalo ng kaunti at bumoto, sumang-ayon silang ituon ang lahat ng kanilang mapagkukunan sa pagprotekta kina Shido at sa mga babae mula sa Ryuko's grupo. Bilang resulta, ilang minuto ang inabot ni Ryuko at ng kanyang mga kasama sa paglalakad ng paikot-ikot at nakahanap ng mga nakakabaliw na balakid sa bawat hakbang. Sa kalaunan, nainis si Ryuko at inutusan si Tobichi na humanap ng malinaw na daan. Pagkatapos niya itong gawin, nakasalubong ni Shido at ng mga kasama si Ketori sa isang random na pwesto. Nang tanungin niya kung bakit siya naroon, sinabi ni Ketori na binabantayan lang niya sila. Ngunit alam ni Shido na gusto rin itong sumama sa biyahe, kaya inimbitahan niya itong sumali. Pagkatapos ay umakto si Ketori na parang sila ang nagpipilit sa kanya, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa barko, ipinapaliwanag ang sitwasyon sa grupo ni Ryuko. Matapos niyang ibigay ang utos na pigilan sila, ang grupo ni Ryuko ay nakasagupa ng isang matigas na pader na bakal na humaharang sa daan na bagong tuklas ni Tobichi. Sa pagkakataong ito, nainis si Ryuko at naglagay ng pampasabog bago pasabugin ang pader. Nainis din sa kanila si Ketori, kaya nagpadala siya ng missile para sila ay matuluyan. Ngunit sa halip na matindi silang mapinsala, sila ay nabitag sa pandikit at mga lambat. Sa sumunod na sandali, ang buong kapitbahayan ay naging isang pista ng mga patibong na ginawa para lang sila mapigilan. Matapos ang ilang minuto ng pagiging pinatumba at dinagsaan ng mga atake, napagtanto ni Ryuko na propesyonal ang kanilang kinakaharap, kaya sinabi niya sa iba na gamitin ang anumang paraan para matigil ang mga atake. Ilang minuto pagkatapos, sinira nila ang lahat ng mga patibong ni Ketori, at habang naiinis siya, isang missile ang tumama mismo kay Shido at sa mga babae. Ang pagsabog ay nagpatalsik kay Yashina, at nagsimulang umiyak si Yoshino, na nagpaaktibo sa kanyang mga kapangyarihan. Sa kabutihang palad, nangako si Shido na hahanapin siya, at ito ang nagpakalma sa kanya sandali habang siya ay umalis. Sa panahong yun, napagtanto na ni Ketori na hindi sila mananalo sa paglalaro ng maayos, kaya sinabihan niya ang natitirang miyembro ng grupo na gamitin ang anumang paraan upang pigilan ang koponan ni Ryuko. Sa sumunod na sandali, inatake sila ng pagkain at lahat ng makita, ngunit habang bumagsak ang ibang babae, si Ryuko ay lumaban ng buong lakas at nanatili sa kanyang mga paa. Gayunpaman, ang walang tigil na labanan, nagdulot ng kanyang pagkawala sa sarili, at matapos maalala kung paano laging nagrereklamo ang Major tungkol sa kanyang mga pagsisikap, inutusan niya ang lahat na paubasan ang kanilang mga bala sa mga umaataking kalaban kahit na mawalan sila ng malay sa paggawa nito. Ilang minuto ang lumipas, lumapit sa kanila si Shido at nagulat nang makita ang lahat ng pagsabog, ngunit pagkatapos ay sa wakas ay natagpuan niya si Yoshino. Sa sandaling yun, isa sa mga veggie bomb ni Ketori ang nailunsad mismo sa itaas niya, kaya sinubukan niyang kanselahin, ngunit huli na ang lahat. Sa kabutihang palad, niligtas siya ni Tuka mula sa pagsabog, ngunit nakita siya ni Tobichi at ng ilan sa ibang mga babae.
Sinubukan ni Tobichi umatake, ngunit agad na umalis si Tuka. Kalaunan, nakarating din sa hot spring si Shido at ang mga babae, ngunit pagkatapos, hindi sinasadyang nahulog ang ulo ni Yashina sa tubig, nawalan ng kontrol si Yoshino at inilabas ang kanyang kapangyarihan, na nagpatigil sa mga babae ni Ryuko habang sinisikap nilang tamasahin ang mainit na tubig. Gayunpaman, tinawagan ni Kayuhei si Ketori upang sabihin sa kanya na nakahanap siya ng hot spring habang naguhukay sa lugar, kaya doon na lang sila pumunta. Makalipas ang ilang araw, sa isang kunwaring labanan, natalo si Tobichi ng isang bagong tenyente na nagngangalang Mana. Pagkatapos, ipinakilala siya ni Ryuko sa klase at nagpa siya na ipakita ang footage mula sa huli nilang laban kay Yoshino para sa pagsasanay. Habang ipinapaliwanag niya ang isang bagong estratehiya sa labanan, umupo si Mana sa tabi ni Tobichi, na pagkatapos ay nagtanong kung paano siya naging ang unang bagong recruit sa espiritu ni Unalive. Matapos sabihin ni Mana na marami pa talagang kailangang ipaliwanag, nakita niya si Shido sa footage at tinawag siyang Onishin, na ikinagulat ni Tobichi. Pagkatapos ng aralin, nakasalubong siya ni Tobichi sa pasilyo at pinipilit alamin kung paano niya nakilala si Shido. Gayunpaman, ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ay nagpaunawa kay Mana na kilala rin niya ito, kaya nagtanong siya kung paano, at inangkin ni Tobichi na siya ang kasintahan nito. Kinabukasan, sa klase, sinabi ni Tame na may bagong transfer student, na ikinagulat ni Shido dahil kakasali pa lang ni Tuka ilang linggo na ang nakakaraan. Maya-maya, isang babae na nagngangalang Kurumi ang pumasok at ipinakilala ang sarili bilang kanyang espiritu, ngunit inakala nilang lahat na biro lang ito. Pagkatapos, tinanong niya kung may makapagpapakita sa kanya ng paligid ng campus, ngunit nang magpresenta si Herido na maging tour guide niya, mariing tinanggihan niya ito at si Shido ang hiningan niya ng tulong. Habang nangyayari ang lahat ng ito, iniisip ni Ryuko kung anong klase ng estudyante ang nagbibiro tungkol sa pagiging espiritu. Maya-maya, dumating si Mana at sinabing si Kurumi ay totoong espiritu na kumitil ng buhay ng mahigit 10,000 katao ng mag-isa, ang definisyon ng isang masamang espiritu. Ilang minuto pagkatapos, tinawagan ni Ketori si Shido at sinabi sa kanya na totoong espiritu si Kurumi, ngunit dahil halos wala silang alam tungkol sa kanya, sinabihan niya ito na akitin din siya. Pagkatapos, dumating si Kurumi para sa paglilibot, kaya nagpa siya si Shido na simulan sa pagpapakita sa kanya ng cafeteria, habang sina Tobichi at Taka ay nanunood ng may inggit. Ilang sandali pa, dumating sila sa cafeteria, kaya sinabi ni Shido kay Kurumi ang pinakamagandang kainin, ngunit bigla itong lumapit sa mukha niya at sinabing napakagwapo nito. Umaatres siya at namumula, kaya ipinaalala ni Ketori kay Shido na siya ang dapat na nang-aakit dito, hindi ang kabaligtaran. Para sa susunod niyang tanong, humingi siya ng ideya sa iba pang nasa barko, kaya iminungkahi ni Kayuhei na ay patanong sa kanya ang tungkol sa kanyang mga panakip at agad na dinala ng mga gwardya. Gayunpaman, narinig ni Shido ang mungkahi at padalos-dalos na hiningi kay Kurumi ang kanyang mga panakip nang hindi nag-iisip. Agad siyang sinabihan ni Ketori na itigil ang misyon, iniisip na nabigo siya, ngunit nagpa siya si Kurumi na ipakita ito sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos niyang umakyat sa mga baitang at nagsimulang itaas ang kanyang palda, nahiya si Shido at sinabihan siyang tumigil. Matapos siyang tuksuhin dahil sa pagiging mahiyain, tinanong ni Shido kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihin niyang siya ang kanyang espiritu. Sinabi naman ni Kurumi sa kanya na tigilan ang pagpapanggap na bobo dahil alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Agad na hiniling ni Shido na malaman kung paano, ngunit siya tumangging magdetalye at umamin lamang na mahal niya ito simula pa nang una niyang marinig tungkol dito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito at sinabing may pabor siyang hihingin, ngunit biglang nahulog sina Tobichi at Taka mula sa kanilang taguan. Pagkatapos ay tinanong ni Tobichi kung bakit sila naghahawak kamay sa eskwelahan, at pagkatapos sabihin ni Kurumi na sinusuportahan lang siya ni Shido, umakto sina Tobichi at Taka na parang bigla silang nanghina para makuha ang atensyon nito. Masaya, sa sandaling yun, nakita sila ng mga reyna ng chismis at tinawag si Shido na walang hiyang manlalaro dahil hawak kamay na niya ang bagong babae. Kalaunan, pinasalamatan siya ni Kurumi sa paglilibot at lumapit pa para sabihing gusto niyang maging silang dalawa lang. Pagkaalis niya, tinanong ni Shido si Taka kung nasaan si Tobichi, at sinabi niya rito na bigla siyang umalis kanina. Ilang minuto ang lumipas,
Isang lalaki ang bumangga kay Kurumi at nagkunwari na humihingi ng paumanhin bago siya palibutan ng dalawa pa nitong kasamahan at sinabi na kailangan niyang pagbigyan sila. Nakakagulat, pumayag siya ng walang laban, ngunit sinabi na kailangan nilang gawin ito sa isang mas pribadong lugar, kaya nagpasya silang bumalik sa eskinita. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang minuto, ang eskinita ay naging saksi sa marahas na pangyayari habang pinagmasdan ni Kurumi ang kinalabasan ng kanyang ginawa at tila nasiyahan. Maya-maya, dumating si Mana at sinabing pinalampas niya ang lahat ng kasiyahan. Habang sumasagot si Kurumi na parabang inaasahan na niya ito. Samantala, papauwi na sana si Shido kasama si Taka nang biglang sumulpot si Mana at tawagin siyang Nisen. Natural na nagulat siya dito, ngunit iginiit ni Mana na siya ang kapatid niyang babae, kaya sabay-sabay silang umuwi. Pagdating sa loob, sinimulan ni Yoshinon tuksuhin si Shido tungkol sa pagkakaroon ng kapatid na babae na hindi niya alam sa lahat ng panahong ito. Nang sabihin ni Ketori na siya ang tunay niyang kapatid, iginiit ni Mana na siya rin ang kapatid nito at sinabi na ibig sabihin nito ay nakatatandang kapatid din niya si Ketori. Ngunit naguluhan si Ketori at sinabi na si Shido ay inampun sa pamilya niya noon pa. Nagtataka rin si Shido kung paano naging kapatid niya si Mana kung hindi niya ito naaalala. Kaya pinakitaan niya sila ng litrato na kuha nila magkasama noong mga nakaraang taon. Gayunpaman, iginiit ni Ketori na baka ibang tao yun, ngunit iginiit naman ni Mana na siya yun dahil may mga alaala pa siya mula noon. Sa kabila nito, iginiit ni Ketori na siya ang tunay na kapatid ni Shido at sinabing hindi siya maaaring kunin ni Mana, ngunit sinabi ni Mana na gusto lang niyang maging masaya si Shido, kahit hindi sila magkasama sa lahat ng oras. Iginiit din niya na mas malapit siya kay Shido, ngunit nauwi ito sa pagtatalo nila ni Ketori. Kalaunan, tinanong ni Shido si Mana tungkol sa mga taong kasalukuyang nag-aalaga sa kanya, ngunit siya. Sinabihan siya na huwag itong alalahanin at umalis bago pa siya makapagtanong muli. Kinabukasan, sa klase, napansin ni Tami na huli si Kurumi at nang magtaka rin si Shido, sinabi ni Tobichi sa kanya na huwag mag-alala dahil hindi ito darating ngayon. Pagkatapos biglang dumating si Kurumi, nagpadala si Ketori kay Shido ng text na nagtatanong kung pwedeng magkita sila mamaya. Pagkalipas ng ilang oras, nagkita sila sa isang pribadong laboratorio kung saan ipinakita ni Reina ang footage mula kahapon ng tambangan ni Mana at ng iba pang anti-spirit team si Kurumi. Matapos sabihin sa kanya na si Kurumi ay nawala ng buhay sa kamay ni Mana, lahat sila ay nagtataka kung paano pa rin ito buhay. Samantala, nakipagkita lang si Tobichi kay Kurumi para itanong ang parehong tanong. Sa sumunod na sandali, siya ay pinigilan ng maraming astral na bisig at napilitang makinig habang inamin ni Kurumi ang labis niyang pagkahumaling na gawing susunod niyang masarap na pagkain si Shido. Nang maglaon, hiniling ni Shido kay Kurumi na magpalipas sila ng oras ng magkasama at agad niya itong itinuring na sa wakas ay niyaya na siya nito para sa isang date, kaya pumayag siya. Pagkaalis niya, tiniyak ni Ketori kay Shido na ito ang pinakamainam na paraan upang matuto pa tungkol sa kanya. Nang ipaalala ni Shido sa kanila ang panganib ng pakikisama rito, sinabi ni Ketori na wala itong dapat ikabahala dahil marahil ay narinig na ni Mana at Tobichi ang muling pagkabuhay ni Kurumi. Nagbigay ito kay Shido ng kaunting pag-asa, kaya pumayag siyang lumabas kasama siya. Ngunit narinig ito ni Tobichi at tinanong kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ni Shido na wala lang, ngunit inipit siya ni Tobichi sa pader at patuloy na humingi ng sagot hanggang sa tumakbo siya upang salubungin si Toka. Naalala niya kung paano rin nilamon ni Kurumi ang cookie niya at pinigilan ang sarili dahil gusto niyang maranasan muna siya. Samantala, pauwi na si Taka kasama si Shido at nang humingi ito ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya noong tanghalian, sinabi niyang walang problema, ngunit naisip niya kung gaano siya kalungkot noon. Matapos dumating ang trio ng mga tsismosa at tanungin kung ayos lang siya, ipinaliwanag niya na namimiss lang niya si Shido, kaya nagpasya silang lahat na aliwin siya. Pagbalik nila sa lugar ni Shido, siya ay nagtanong kung kailan ito uuwi, ngunit bigla nitong isinara ang mga kurtina at nagsimulang ipakita ang kanyang dibdib. Nagulat si Shido at napasandal sa sopa, kaya't isinuksok niya ang mapa sa kanyang dibdib at umakyat sa sopa upang lumapit. Ngunit, sa halip na ikiskis ito sa kanyang mukha, pinakuha niya rito ang mapa bago sabihing ito ang direksyon sa date na gusto niyang puntahan bukas. Bago pa makahindi si Shido, mabilis itong umalis, na nag-iwan sa kanya ng walang pagpipilian kundi tanggapin. Sa puntong yun,
Tinawagan din ni Tobichi si Shido at nagtakda ng date para bukas nang hindi binibigyan ng pagkakataong sumagot. Kinabukasan, pinagsisihan ni Shido na hindi niya sila tinawagan upang kanselahin, ngunit tiniyak sa kanya ni Ketori na ito ay magiging matagumpay dahil naipon niya ang buong pangkat upang tulungan siya. Sa simula, kailangan niyang dalhin si Toka sa museo, kaya naghihintay siya sa lugar na pinagkasunduan nila hanggang sa dumating ito na mas kaakit-akit kaysa dati. Pagkatapos niyang purihin ito, nahiya ito at nagpasya na simulan na ang kanilang date. Samantala, binabantayan ni Ketori at ng iba pa sina Kuromi at Tobichi. Ilang minuto ang lumipas, tinanong ni Toka si Shido kung ano ang aquarium, na ikinagulat niya dahil siya ang humiling na makita ang isa. Ipinaliwanag niya kung ano ito, ngunit nagkamali ito ng pagkakaintindi at inakalang ito ay isang fish restaurant. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay sisimulan na sana nila ang aquarium tour, ngunit sinabi ni Ketori kay Shido na gumawa ng dahilan at lumayas. Dahil oras na para makita si Kuromi. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, kumilos si Shido na parang nasusunog ang kanyang kalooban at sinabi kay Toka na mauna na habang tumatakbo siya palabas para hanapin ang palikuran ng mga lalaki. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo sa isang tagong lugar, at mabilis siyang itineleport ng Fraxinus sa lugar kung saan niya dapat salubungin si Kuromi. Tapos, tumakbo siya papalapit dito at humingi ng paumanhin sa pagkahuli, ngunit sinabi nito sa kanya na huwag mag-alala dahil kara-rating lang din niya. Nang tanungin niya kung saan niya gustong pumunta, nagsimulang pag-usapan ng pangkat sa Fraxinus ang mga opsyon ni Shido. Dahil medyo mas naging mapangahas siya kay Kuromi, nagpasya silang pumunta sa isang date na mamili ng Lingiri. Agad niya itong nabulalas ng malakas at nag-aalala na tatawagin siya ni isang kakatwang tao tulad ni Toka, ngunit madali siyang pumayag. Habang sila ay papasok, nagtataka si Kyahe kung magdudulot ito ng gulo kay Shido sa ibang mga babae, ngunit sinabi ni Ketori na wala itong dapat ipag-alala dahil malayo sila sa isa't isa. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa tindahan ng Lingiri, ngunit walang ideya si Kuromi kung ano ang pipiliin, kaya humingi siya ng tulong kay Shido. Muli, nagpa siya ang grupo na piliin ang pinakamaanghang na set na nakita niya. Pagkatapos itong piliin ni Shido, masayang pumasok si Kuromi sa fitting room para sukatin ito. Habang nagsisimulang magpanik si Shido dahil sa dami ng mga babaeng nakatingin sa kanya, si Mano naman ay nagsasagawa ng isang top secret na pamamaraan. Makalipas ang ilang minuto, ipinapakita ni Kuromi kay Shido ang kanyang kasuotan. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating ang mga reyna ng chismis at nagtanong kung ano ang ginagawa niya rito. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Ketori na tumakbo, kaya ginamit niya ulit ang dahilan ng pananakit ng tiyan at tumakbo palayo, ngunit masaya siyang hinabol ng mga babae. Sa kabutihang palad, nagawa niyang iwan sila bago pa siya makipagkita kay Tobichi. Muli, humingi siya ng paumanhin dahil natagalan siya, ngunit sinabi nitong ayos lang dahil kara-rating lang din niya. Pagkatapos ay nagmungkahi siya na pumunta sa sinehan, habang nag-aalala si Ketori na malapit nang mawala ng pasensya si Taka. Pagkatapos makapasok sa sinehan, nagpasya si Tobichi na kumuha ng pagkain bago magsimula ang pelikula, kaya sinamantala ni Shido ang pagkakataon na tanungin kung bakit niya gustong makipag-date sa kanya sa simula pa lang. Sinabi ni Tobichi na ayaw niyang mag-isa ito at inanyayahan itong pumalit, na ikinagulat nito. Sa sandaling yun, tumakbo si Taka palabas ng aquarium upang hanapin si Shido, at nakita siya nito, kaya ginamit niya ang pagdadahilan na sumasakit ang tiyan upang takasan si Tobichi. Pagkaabo kay Taka, nagpasya rin itong kumain. Gayunpaman, ang pagbabagong ito sa plano ay nagdulot kay Shido na mawalan ng katinoan sa nalalabing bahagi ng araw habang patuloy siyang gumagawa ng mga dahilan upang panatilihing nasisiyahan ang kanilang tatlo sa date. Sa huli, nakita muli ng mga babaeng mahilig magtsismisan si Shido kasama si Kuromi at sinubukan silang mamagitan, ngunit sinadyang mad-apa ni Yoshino sa mismong harapan nila upang gumawa ng paglihis ng atensyon. Dahil dito, nagawa ni Shido na makawala, ngunit gumawa pa rin siya ng isa pang dahilan upang iwan si Kuromi. Matapos mapagod din si Yoshino sa paglihis ng atensyon ng mga babaeng tsismosa at mawala ng malay, binuhat siya ni Rainy at pinasalamatan sa tulong. Ilang minuto ang lumipas, si Kuromi ay nakaupo sa isang bangko, pilit na pinipigilan ang pananabik na nararamdaman niya sa kung ano ang plano niyang gawin kay Shido.
Pagkatapos, narinig niya ang isang grupo ng walang kwentang mga tagasunod na gumagamit ng mga baril na bato upang takutin ang isang pusa, kaya lumapit siya sa kanila at nagtanong kung pwede siyang sumali sa kasiyahan. Matapos silang pumayag at ibigay sa kanya ang baril, nagpasya siyang baguhin ang mga patakaran, ngunit biglang nawala sa Fraxinus ang kamera na ginagamit nila para manmanan niya. Habang sinusubukan nilang alamin kung ano ang nangyari, nabunggo ni Taka si Tobuichi at humingi ng paumanhin bago niya napagtanto kung sino ito at nagalit. Natural, pareho silang nagmamayabang tungkol sa kanilang date kay Shido, ngunit matapos silang magtalo kung sino talaga ang kasintahan niya, napagtanto ni Tobuichi na may kainahinala, kaya tumakbo siya upang malaman ang katotohanan. Sa puntong yun, kakabalik lang ni Shido sa upuan kung saan niya iniwan si Kuromi, at matapos ipaliwanag ni Kyo na nakakita sila ng kapangyarihan ng espiritu sa kagubatan, nagpasya siyang tingnan ito. Makalipas ang ilang sandali, nakatagpo si Shido ng isang tumpok ng dugo at mga labi, na lubos na nagpakilabot sa kanya. Bago siya makatakas, nakita ni Kuromi siya at pinapanood niya habang pinaputukan nito ang huling nagpapanggap na basegulero dahil sa pinaglalaroan nito ang ibang nilalang. Pagkatapos ay lumingon siya kay Shido, at nang tangkain nitong tumakbo, pinigilan niya ito at sinabi na gusto pa niyang mas tamasahin ang kanilang date bago niya ito gawing panghimagas. Biglang, naitapon siya sa isang puno nang dumating si Mana para ipagtanggol si Shido. Habang sinusubukang intindihin ni Shido kung bakit may suit si Mana na katulad ng kay Tobuichi, medyo nainis si Kuromi dahil inistorbo ni Mana ang kanyang date kay Shido. Gayunpaman, nang tangkain niyang umatake, nagpakawala si Mana ng isang espesyal na plasma beam na sumubaybay sa mga galaw ni Kuromi hanggang sa ito ay magapi. Habang nakahiga siya doon, sugatan at nanghihina, sinabi ni Shido kay Mana na huwag siyang tuluyang saktan. At ito, nagpaparamdam kay Kuromi ng init sa loob, ngunit hindi ito nagtatagal dahil ang natitira niyang dugo ay umaagos. Ilang sandali pagkatapos, nakabangon si Shido at tinanong si Mana kung paano niya madaling matatapos ang buhay ng isang tao, kaya sinimulan niya sa pagsasabing sanay na siya rito. Gayun din, hindi tulad ng ordinaryong mga espiritu, si Kuromi ay laging nabubuhay muli, kaya naman sinusundan niya ang bakas ng kanyang dugo at tinatapos ang kanyang buhay tuwing magsisimula siya ng sunod-sunod na pagpatay. Masaya. Sa kabila nito, iginiit ni Shido na mali ang kanyang ginagawa at sinabing hindi na niya hahayaang tapusin pa ang buhay ni Kuromi. Sa sumunod na sandali, pinalipad siya ni Mana palayo, ipinaalala sa kanya na wala siyang karapatan sa usaping iyon. Ilang minuto ang lumipas, nakita na rin sa wakas ni Natuka at Tobichi siya. Ngunit nang mapansin niya ang pasa sa kamay nito at subukang tingnan ng mas malapitan, naalala ni Shido ang lahat ng dugo mula kanina at binawi ang kamay niya. Pagkatapos ay lumayo siya, ngunit pagkatapos bigyan siya ng ilang oras upang mag-isip ng tahimik, nagpakita muli si Tuka at sinabing kailangan nilang tapusin ang date. Bago pa makapag-argue si Shido, hinayla niya ito papunta sa lahat ng paborito niyang kainan at sinabing hindi siya galit dahil narinig na niya ang lahat tungkol kay Kuromi mula kina Kateri at sa iba pa. Nang maglaon, nakarating sila sa gilid ng bangin na tanaw ang syudad, at sinabi ni Shido na gusto pa rin niyang iligtas si Kuromi, ngunit baka malayo na ito para tabyusan. Sinabi naman ni Tuka na pareho lang siya sa Kuromi. Ang tanging pagkakaiba lang ay nailigtas niya ito bago pa maging isang espiritong uhaw sa dugo. Naniniwala pa rin siya na magagawa rin niya yun para kay Kuromi, kaya nagpasya si Shido na subukan man lang. Kinabukasan, sa paaralan, nakita ni Kuromi si Shido sa locker nito at umamin na hindi niya inaasahang magpapakita pa ito matapos ang nangyari. May seryosong tingin, sinabi niya rito ang desisyon niyang iligtas ito at pigilan si Mana sa pag-atake, ngunit para kay Kuromi ay isa lang itong pangarap at umalis siya. Kalaunan, habang may klase pa, umakyat siya sa bubong at sinimulang magpakawala ng isang harang sa buong campus. Samantala, nakipagkita si Mana kay Kateri at sinabihan siyang ibigay si Shido sa kanya dahil siya. Malinaw na inilalagay siya sa panganib sa pagpapadala sa kanya sa mga misyon upang pigilan ang mga espiritu ng walang tamang sandata. Iginiit niya na alam niya kung ano ang pinakamabuti para kay Shido, ngunit sinabi ni Katori sa kanya na itabi ang pagmamagaling na daldal dahil nagtatrabaho na siya para sa isang organisasyong kriminal. Nagulat si Mana na alam niya ang tungkol sa sekretong kumpanya na nagpopondo sa kanyang mga sandata, ngunit sinabi ni Katori na madaling malaman yun dahil dalawang kumpanya lamang ang nakagawa ng mga anti-espiritu na suit na ginagamit nila sa labanan.
Gayunpaman, iginiit ni Mana na tama siya at sinabi kay Ketori na halos iniligtas siya ng kumpanya. Ngunit dahil dito ay napagtanto ni Ketori na hindi niya alam ang buong katotohanan. Ilang araw na ang nakalipas, nascan ni Reina ang isang sample mula kay Mana. At nalaman na ang kanyang katawan ay puno ng labis na dami ng mahiwagang enerhiya, na umubos sa kanyang lakas ng buhay hanggang sa punto na siya ay mabubuhay na lamang ng 10 taon pa. Sa humigit kumulang na parehong oras, tinawagan ni Shido si Reina upang pag-usapan ang bago niyang layunin na iligtas si Kuromi, ngunit biglang pinatulog ng kanyang harang ang lahat maliban sa kanya. Maging si Tuka ay nahirapan manatiling gising, kaya ipinaalala ni Reina kay Shido na nasalo niya ang kanyang kapangyarihan, na nangangahulugang siya lamang ang sapat na malakas upang makayanan ang harang. Noon din, inagaw ni Kuromi ang kontrol sa mga sistema ng speaker at hiniling kay Shido na puntahan siya sa bubong. Samantala, naghanda si Tobichi para lumaban, ngunit nakasalubong niya si Kuromi habang papunta doon. Habang si Shido sa huli, umaakyat sa bubong para harapin siya, nagawa ni Tuka na magpaandar ng sapat na kapangyarihan para makabangon muli, ngunit nakasalubong din niya si Kuromi habang papunta sa bubong. Sa oras na yun, nakasama na ni Shido si Kuromi, na nagpaliwanag naman na ang kanyang kasanayan sa Castle of Time ay karaniwang nagpupuno ng kanyang lakas buhay sa pamamagitan ng pagkuha ng mga taon mula sa kanyang mga biktima. Dahil sa pagkaunawa sa panganib, sinabi ni Shido sa kanya na tumigil at siya na lang ang kunin, ngunit tumanggi siya at sinabing kailangan niyang bawiin ang sinabi niya tungkol sa pagliligtas sa kanya. Matapos niyang ipakita ang kanyang tunay, baluktot na kalikasan, sinabi niya na dapat siyang matakot at tanggapin ang katotohanang hindi na siya matutubos, nang tumanggi si Shido at sinabing gusto pa rin niya siyang iligtas. Nagpalabas siya ng babala sa Spacequake at sinabing hindi man lang makakaabot ang lahat ng estudyante. Ang pagkakataong makatakas. Gayunpaman, sinabi ni Reina kay Shido na ang kanyang emosyonal na kalagayan ay nagpapahiwatig na siya ay medyo natatakot. Sa susunod na sandali, umakyat si Shido sa rehas at sinabing wawakasan niya ang buhay niya kung hindi siya titigil, ngunit tumanggi si Kuromi na maniwala sa kanya, kaya tumalon siya. Mabilis niya itong iniligtas, ngunit nagbanta siya na kakagatin ang kanyang dila kung patuloy siyang lalaban. Dahil sa pagkadismaya, kinansela ni Kuromi ang harang, at ipinaliwanag ni Shido na sulit pa rin siyang iligtas, kahit kailangan niyang panagutan ang kanyang mga kasalanan sa buong buhay niya. Nagsimulang maniwala si Kuromi sa kanya at sinubukang hawakan ang kanyang kamay, ngunit isang braso ang biglang sumulpot at marahas siyang sinunggaban. Gulugod, kaya agad siyang napabagsak. Ang bagong bersyon ni Kuromi ang pumalit, nagpapanggap na mas malupit pa, ngunit habang sinisikap niyang sasalakayin si Shido, pinutol ni Mana ang kanyang kamay. Humanga si Kuromi dito at nagpas siyang ibigay ang lahat sa pagpapatawag ng kanyang anghel, ang pinakamakapangyarihang bersyon ng kanyang kasanayan sa oras. Dahil dito, ginawa niyang target si Mana, pinagbabaril ng bala mula sa bawat direksyon hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos, dumating sina Tobichi at Taka upang tumulong, ngunit kinutya sila ni Kuromi at ipinatawag ang bawat bersyon ng kanyang sarili na nabuhay na. Matapos sabihin na ito ang dahilan kung bakit hindi nila siya mapipigilan. Gumawa siya ng Spacequake upang wasakin ang lahat, ngunit ito ay napigilan agad-agad, na ikinagulat ng lahat. Habang iginigiit ni Kuromi na malaman ang nangyari, nakarinig sila ng boses na nagpapaliwanag na ang pagpapakawala ng kaparehong malakas na puwersa kasabay ng Spacequake ay ganap na pipigil dito. Pagkatapos, tumingala sila at natigilan sa gulat, habang inilalabas ni Ketori ang kanyang mga kapangyarihan upang tuluyang mapigilan si Kuromi. Sa sandaling magsimula ang kanilang tunggalian, napagtanto ni Kuromi na lamang si Ketori, kaya ginamit niya ang kanyang kasanayan sa oras upang patigilin siya sa lugar at sunod-sunod siyang pinaputukan habang nanunood si Shido ng may matinding pagkabahala. Pagkatapos ng isang huling atake sa ulo, siya ay tuwang-tuwa at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya na wala ni isa man sa. Sila ay isang magandang katunggali para sa kanya, ngunit pagkatapos ay gumaling si Ketori at bumangon muli. Pagkatapos ay tinanong niya si Kuromi kung yun na lang ang kaya niya, na lalong ikinagalit ni Kuromi kaysa dati. Sa pagkakataong ito, sinubukan niyang unahin si Shido, at nang sumingit si Ketori upang protektahan ito, sinamantala ni Kuromi ang pagkakataon para tamaan siya ng isa pang malakas na atake. Gayunpaman, habang nagsisimula na naman siyang mangibabaw, nagpasya si Ketori na seryosohin na ang laban at binago ang kanyang palakol panlaban sa isang napakalaking canyon.
Labis na natakot si Kuromi sa namumuong kapangyarihang mahika at ginamit ang kanyang mga clone bilang panangga, ngunit isang sabog pa rin ang nagpatamba sa kanya at nagdulot ng butas sa kanyang anghel. Nang makita ito, nagpasya si Ketori na tuluyan ang tapusin, ngunit nagmakaawa si Shido na huminto siya at pinaalalahanan siya na ang kanilang misyon ay pigilan ang mga espiritu nang hindi sila pinapatay. Nang tumanggi siyang makinig, tumakbo siya sa harap ni Kuromi, ngunit nawala ng ulirat si Ketori dahil sa galit at nagpaputok pa rin. Sa sumunod na sandali, nawala ng malay si Shido at nanaginip tungkol sa isang katulad na insidente kung saan siya ay bumagsak at kailangan lang niyang panuorin habang walang magawa si Ketori. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa isang klinika at nakita si Yoshino, na agad namang tumakbo palabas para tawagin si Rain. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Rain at ipinaliwanag na dinala nila siya rito matapos ang laban dahil nawalan siya ng malay. Pagkatapos maalala ang nangyari, nagulantang si Shido at tinanong kung ano ang nangyari sa iba. Kaya idinikit ni Rain ang ulo niya sa dibdib niya para pakalmayan siya. Ipinaliwanag niya pagkatapos na habang dinala sina Mana at Tobichi sa isang espesyal na pasilidad para sa paggamot, nakatakas si Kuromi at iginiit ni Taka na manatili sa tabi niya, sa kabila ng malubhang sugat. Ilang masayang minuto pagkaraan, dinala niya ito sa isang pribadong lab kung saan binabantayan si Ketori at sinabi sa kanya na mag-ingat bago siya pumasok. Sinalubong siya ni Ketori tulad ng dati, ngunit sinabi ni Shido sa kanya na laktawan ang kwentuhan at ipaliwanag kung ano siya. Tinanong niya pagkatapos kung maniniwala siya kung sasabihin niyang tao pa rin siya, at sinabi ni Shido na siya ay laging maniniwala dahil sa kanilang pagkakabuklod bilang magkapatid. Matapos bahagyang madala ng emosyon, sinabi ni Ketori na bigla siyang nagkaroon ng kapangyarihan ng isang espiritu, ngunit hindi niya matandaan kung paano. Nang biglang sabihin ni Shido na naaalala niya, nalito siya. Kaya sinabi sa kanya ni Shido ang tungkol sa panaginip niya kanina at kung paano ito nagpaalala sa kanya ng gabing nakuha niya ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang katotohanan na hindi niya matandaan kung paano niya nakuha ang kapangyarihan ay nagpatakas sa kanya kung may nagpigil sa mga ito. Sa sandaling yun, tinanong ni Shido kung paano siya nabubuhay bilang isang ordinaryong tao sa lahat ng panahong ito, kaya ipinaalala ni Ketori sa kanya na pinigilan niya ang kanyang kapangyarihan tulad ng ginawa niya kay Taka at Yoshino. Gayunpaman, hindi niya matandaan dahil matagal na panahon na ang nakalipas. Sa sumunod na sandali, pinapante niya si Shido sa kanya, ngunit pagtayo pa lang nito, pinatumba niya ito ng malakas na suntok sa tagiliran at sinabing madali lang niyang mawawala ang kanyang buhay, kaya kailangan niyang ihinto ang pagiging Padalos-Dalos. Dahil dito, naalala niya kung paano siya halos mapinsala ng matindi sa ulo, at sinabi ni Ketori na kaya niya talaga itong gawin dahil nawawalan siya ng kontrol dahil sa kanyang kapangyarihan. Sinubukan niyang magpaliwanag pa, ngunit bigla siyang nanghina, kaya tinulungan niya ito. Matapos sabihin ni Reina na kailangan niya ng pahinga, lumabas silang dalawa, at ipinaliwanag niya na 2 araw na lang ang nalalabi para maselyuhan ang kapangyarihan ni Ketori o mawawalan siya ng kontrol ng tuluyan. Lubos itong nakasira sa kalooban ni Shido, at nang subukang kausapin siya ni Taka, tumanggi siya at nagpunta sa ospital kung saan ginagamot sina Mana at Tobichi. Matapos ipaliwanag ng nurse na walang sino man ang pinapayagang bumisita sa kanila, dumating si Tobichi at tinanong kung ayos lang si Taka, ngunit nainis nang sabihin ni Shido na oo. Pagkatapos, nakakita sila ng lugar na mauupuan at ipinaliwanag niya na ginagamot si Mana gamit ang top secret na teknolohiya, kaya walang pinapayagang bumisita sa kanya. Nang tumayo si Shido para umalis, sinadya ni Tobichi na mahulog at humingi ng tulong, ngunit ang walang kaalam-alam ay nagpas siyang kumuha ng wheelchair, kaya hinayla niya ito pabalik at hiniling na buhatin siya papunta sa silid. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila roon, ngunit agad siyang nagtanong. Niya nabalatan ng mansanas upang hindi siya makawala. Sumang-ayon ulit siya, ngunit tumanggi ng hilingin ito na pakainin siya sa paraang malapit ang kanilang mga bibig. Dahil walang pagpipilian, kinain ito ni Tobichi mula sa kamay niya at pinatikim siya ng kaunting gok 5,000. Pagkatapos, pinaupo niya ito sa kama at umupo sa ibabaw niya, sinasabing iyon ang pinakamagandang paraan para masuri niya ang temperatura nito. Pagkatapos noon, sa wakas ay tumayo si Shido upang umalis, ngunit pinigilan siya nito at tinanong kung ano ang nangyari sa laban, dahil nawalan siya ng malay nang lumitaw ang isang bagong espiritu na kumokontrol ng apoy. Matapos sabihin na nawalan din siya ng malay,
tinanong ni Shido kung bakit napakahalaga ng espiritu. Kaya, ipinaliwanag ni Tobichi kung paano nagdulot ang espiritu ng pagsabog na ikinamatay. Ang kanyang mga magulang taon na ang nakalipas. Habang natatanto ni Shido na ito ang gabing kanyang pinangarap, sinabi ni Tobichi na ginugol niya ang lahat ng oras na ito sa pagsasanay para lang maibalik niya ang espiritu na iyon sa pinagmulan nito. Nang gabing yun, naglalakad pa rin si Shido, iniisip ang gabing yun at ang katotohanan na maaaring si Ketori ang responsable sa trauma ni Tobichi. Sa halos parehong oras, dumating si Ryuko sa ospital upang sabihin kay Tobichi ang tungkol sa isang bagong sandata na ihahatid sa kanilang base sa loob ng 2 araw para masuri niya ito. Sa panahong yun, kakabalik lang ni Shido sa Flux Ines kung saan ipinaliwanag ni Rain at Kyohei na pupunta siya sa isang water park kasama si Ketori para sa kanilang date, kaya kailangan niyang magsanay hanggang sa makuha nila ito. Tama, kinabukasan, napunta siyang muli sa tindahan ng mga panlangoy. Ngunit sa pagkakataong ito ay kasama niya sina Tuka at Yoshino. Nang magtanong siya kung bakit, sinabi ni Rei na sila ang perpektong paksa sa pagsubok para sa date niya kay Ketori. Dahil ito ay isang date sa water park, kailangan niyang masanay na makakita ng plot armor at hot bodies upang hindi niya mapagseselusin si Ketori sa pamamagitan ng pagtitig sa ibang babae. Habang sinusubukan niyang tapusin na ito, lumitaw si Tobichi at naglaan ng ilang minuto sa pang-aasar kay Tuka bago magtanong kung nakita niya ang spirito ng apoy na lumitaw kahapon. Nang tumanggi siyang magsalita, nagsimulang magmakaawa si Tobichi, na kinilabutan ni Tuka dahil hindi pa kailanman nagmakaawa si Tobichi sa buong buhay niya. Gayunpaman, ang tanging naaalala ni Tuka ay ang nakita niyang mga apoy. Bago pa man siya mawala ng kakayahan. Sa pagkaayos niyan, nagpasya si Tobichi na sumama sa kanilang pamimili ng panloob na kasuutan, ngunit ginawa itong ni Tuka na isang labanan kung sino ang pinakamakapagpapula kay Shido. Unang si Tuka at nagpalaway sa binata sa kanyang klasikong ganda, ngunit humabol si Tobichi na may mas nakakaakit pa para makuha ang atensyon nito. Naiinis, pinatindi ni Tuka ang laban gamit ang isang makapit na kasuotang panligo, ngunit lumabas si Tobichi na may tila ordinaryong kamiseta. Ngunit, nang makalapit ng sapat, pinahubad niya kay Shido yun. Inilalantad ang isang labis na kaakit-akit na kasuotang panligo na nagpagising sa kanyang pagkalalaki. Bago pa man makarik si Tuka, narinig nila si Yoshino na humihingi ng tulong. Kaya't sumugod si Shido, tanging makita lamang siyang nakahiga sa sahig sa posisyong karaniwang hinahangaan ng mga gunner. Kalaunan, bumalik si Shido sa barko, nag-aalala tungkol sa date dahil bukas na ito, at hindi pa rin siya kumpiyansa na magiging matagumpay ito. Habang sinusubukan ni Kyohei na panatagin siya, nabanggit niya na nahihirapan siyang alalahanin ang nangyari sa sunog 5 taon na ang nakalipas, kaya iminungkahi ni Kyohei na tingnan ang mga lumang footage mula sa araw na iyon. Makalipas ang ilang minuto, pinatugtog niya ito, at pagkatapos makita ang frame kung saan nawala ng kontrol si Ketori, napansin ni Shido na may kasama itong iba. Ngunit nang subukan niyang alalahanin, biglang naguluhan ang kanyang isip. Kinabukasan, si Kyohei, tinawagan siya para humingi ng paumanhin sa hindi pagiging matulungin. Ngunit sinabi ni Shido na huwag na niya itong alalahanin. Pagkatapos hilingin ni Kyohei ng swerte si Shido sa date niya kay Ketori, sa wakas ay dumating si Ketori at umarteng tila hindi siya nasasabik dito. Nahihirapan din si Shido lumipat mula sa pagiging bastos na kapatid patungo sa Riz Lord. Kaya pinadala din ni Rain sina Tuka at Yoshino para luwagan ang tensyon sa pagitan nila. Ilang sandali pa, nagpalit si Ketori ng kanyang swimsuit, at nagulat si Shido sa ganda ng kanyang itsura. Ngunit nang mapansin ni Ketori, umarte si Shido na tila wala lang yun. Pinapaalalahanan naman siya ni Rain na ito ay isang date, kaya pinuri niya si Ketori. Ngunit sinabi ni Ketori na alam na niya na binibigyan siya ng mga sagot. Dahil curious, nagpasya si Ketori na makipagsabayan at magtanong kung ano ang nagustuhan niya sa swimsuit. Gaya ng dati, nagsimula ang lahat sa barko na magkagulo sa paghahanap ng sagot, at kalaunan ay nagpasya si Kyohei na pumili sa mga lumalaking melon ni Ketori. Ngunit, sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Shido, natanto niyang nagkamali siya ng malaki. Ilang minuto ang lumipas, iminungkahi ni Tuka na mag-slide, ngunit tumanggi si Ketori at sinabi ni Shido na masyado itong delikado para kay Yoshino. Gayunpaman, nang magpasya si Taka na si Shido lang ang isama, medyo nagselos si Ketori at nagpasyang sumama sa kanila. Sumang-ayon si Shido,
iniisip na ito ang perpektong pagkakataon upang basagin ang yelo, nauwi siya sa pagiging naduraj na parang sausage sa pagitan ng bagong mga binaking tinapay. Pagkatapos nilang dumulas sa tubig, natakot si Ketori at kumapit sa kanya. Ngunit nang subukan niyang tingnan siya, umasta siya na parang wala lang at sinabi sa kanya na kunin ang kanyang laso. Masaya naman siya noon, habang isinusuot niya itong muli. Tinanong ni Shido kung bakit itim ang pinili niya, at ipinaliwanag ni Ketori na yun lang ang kulay na nagpaparamdam sa kanya ng lakas. Pagkalipas ng ilang minuto, kumain sila ng tanghalian at sinamantala ni Shido ang pagkakataon na tanungin si Reina kung unti-unti nang nagiging komportable sa kanya si Ketori, ngunit ang emosyonal niyang kalagayan ay pareho pa rin, na nangangahulugang napakapangit ng kanyang ginagawa. Nang bigla siyang pumunta sa palikuran ng mga babae, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Shido at napansin ito ng mga babae, kaya tinanong nila kung bakit tila balisa siya sa paligid niya. Nagulat si Shido dahil hindi niya napansin, kaya pumasok na rin siya at humingi kay Reina ng pagsusuri sa kanyang kasalukuyang emosyonal na estado. Pagkatapos niyang sabihin na hindi ito posible, nakita niya itong palihim na nagbibigay ng gamot kay Ketori at tahimik na nakinig habang tinatanong ni Reina si Ketori kung bakit niya sinasailalim ang sarili niya sa lahat ng stress na ito. Sinabi naman ni Ketori na gusto niyang lubusang tamasahin ang huling date nila ni Shido dahil maaaring hindi na siya maging katulad ng dati pagkatapos ngayon. Pagkatapos niyang ibigay ang mga gamot, nakita ni Reina si Shido at pinapangako siyang huwag magsasabi ng kahit anong salita tungkol sa kanyang nakita dahil ayaw ni Ketori na makipag-date sa kanya dahil sa awa. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Ketori at tinanong kung nasaan ang iba, ngunit inihagis ni Shido ang kanyang transmitter at sinabi sa kanya na kalimutan muna ang lahat para makapag-spend sila ng oras ng magkasama. Habang dinadala niya ito sa isang masayang lugar, ipinapakita ni Ryoko kay Tobichi ang sekretong armas na nabanggit niya noong isang araw. Nang tanungin ni Tobichi kung kaya nitong sirain ang Flame Spirit, sinabi ni Ryoko sa kanya na kalimutan na ang paggamit nito dahil ang pinakamagaling na mage sa buong kumpanya nila ay hindi tumagal ng 30 minuto gamit ito. Nagtaka rin siya at tinanong kung ito ay dahil nakita niya ang video mula sa laban kay Kurumi, ngunit hindi man lang alam ni Tobichi na may video. Ilang sandali pagkatapos, ipinakita ni Ryuko ang footage at naiinis si Tobichi nang makita niya na si Ketori iyon. Ilang minuto pagkatapos, nahihirapan si Ketori na pigilin ang kanyang kinakain habang masayang-masaya si Shido, habang patuloy niyang isinasakay si Reina sa bawat ride na makita niya. Napagtanto ni Reina na nag-alala lang siya ng walang dahilan. Sa kabilang banda, nawawala sa sarili si Kyuhei habang ipinapantasiya niya ang paghihirap ni Shido sa kamay ni Ketori. Halos kasabay nito, inamin ni Taka na masarap magsaya nang hindi nag-aalala sa kanila sina Shido at Ketori, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang hanapin sila. Pinigilan siya ni Yoshino, matapos ipaliwanag ang narinig niya kina Shido at Reina na pinag-uusapan noong isang araw, sinabi niya kay Tuka na kailangan nilang bigyan si Shido ng espasyo para iligtas siya. Sinabi naman ni Taka na gusto rin niyang tulungan si Ketori sa lahat ng pagkakataong iniligtas siya nito. Ngunit iginigiit ni Yoshino na ang pinakamainam na paraan para magawa yun ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot kay Shido na gawin ang kanyang gusto. Kalaunan, sa wakas ay nagpahinga sina Shido at Ketori, kaya nagpasya siyang magtanong. Inakala ni Ketori na oras na para sa halik at kinabahan, ngunit nais ni Shido na magtanong tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, isang missile ang Sum-Ira sa bahagi ng upuan ni Ketori habang si Shido naman ay naprotektahan ng isang kalasag. Matapos sabihan ni Tobichi si Shido na lumikas sa ligtas na lugar, lumipad si Ketori nang nakalabas ang kanyang mga kapangyarihan at sinabing hindi magiging ganoon kadali ang tapusin siya. Tinawag din niya si Tobichi na baliw dahil sa pagpapaputok ng missile na may mga sibilyan sa paligid. Ngunit agad na ipinagpatuloy ni Tobichi ang kanyang pag-atake. Nabalibag palayo si Shido dahil sa impact at napansin din ni Taka ang ugong, ngunit pinigilan siya ni Yoshino sa pag-alis at pinaalalahanan siya na ang karamihan sa kanyang kapangyarihan ay nakaselyo sa loob ni Shido. Sa kabila nito, sinabi ni Tuka na kailangan niya siyang tulungan at pagkatapos siyang tumakbo palayo, humingi ng permiso si Yoshino kay Yoshinon bago magdesisyong tumulong din. Sa panahong yon, pinakawalan lamang ni Tobichi ang sunod-sunod na missile para pasabugin si Ketori, ngunit madali niyang nalampasan ang pagsabog na may ngisi sa kanyang mukha.
Sinubukan ulit ni Tobichi ang atake at ginamit ang isang harang para panatilihin si Ketori sa kanyang lugar, ngunit bahagya lamang nitong nasunog ang kanyang damit. Pagkatapos purihin siya sa paggamit ng ilang dekalidad na armas, lumusab si Ketori at si Tobichi. Agad na sumusubok tumakas dahil nauubos ang kanyang lakas dahil sa suit, ngunit inabot siya ni Ketori at patuloy na umaatake hanggang sa bumagsak siya. Habang nahihirapan siyang bumangon muli, pinapagana ni Ketori ang kanyang kanyan upang tapusin na ang lahat. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Tobichi na ipaghihiganti pa rin niya ang nangyari sa kanyang mga magulang 5 taon na ang nakakaraan. Nagulat si Ketori na marinig ito at huminto, kaya ipinaliwanag ni Tobichi kung paano niya sinunog ang kanyang mga magulang at bumangon muli upang tapusin ang kanyang sinimulan. Sa puntong ito, napilitan ng guild si Ketori na tanggapin ang kanyang kapalaran. Ngunit bumalik si Shido at sinabi kay Tobichi na huwag pindutin ang getilyo dahil hindi na siya magiging katulad ng dati kung itutuloy niya ito. Sa kabila nito, iginiit ni Tobichi na makuha siya. Paghihiganti, ngunit habang muli siyang sumalakay, pinigilan siya ni Natsuka at Yoshino, na binigyan si Shido ng sapat na oras upang makatakas kasama si Ketori. Habang naglalaban, sinubukan ni Tuka na pagsabihan si Tobichi upang magpetino. Ngunit tumanggi siyang makinig sa katwiran at patuloy na sinisira ang lahat ng makita. Sa panahong yun, nagawa ni Shido na gisingin si Ketori, ngunit wala na silang gaanong oras, kaya't inamin niya na mahal niya ito noon pa man at mamahalin pa rin habang buhay. Nagiging emosyonal din si Ketori at inamin din yun, kaya't hinalikan niya ito at binuklod ang kapangyarihan nito, ngunit ibinalik din ito ang kanilang mga alaala. Gayunpaman, dahil palapit na si Tobichi, sinubukan niya para tumakbo muli, ngunit itinumba siya ng kanyang mga atake. Nang gumaling agad ang mga sugat ni Shido, nagulat si Tobichi at nanood ng may gulat habang sinasabi niyang barilin siya dahil ang spiritong apoy na nais niyang puksain ay nasa loob niya. Naguluhan si Tobichi, ngunit nilamon siya ng galit mula sa kanyang masakit na nakaraan kaya binunot niya ang kanyang sandata, handa ng sumalakay. Sa kabila ng panganib, patuloy na nakiusap si Shido at ipinaliwanag na ginamit lamang ng espiritu si Ketori, ngunit tumanggi siyang maniwala rito. Salamat na lang, tuluyan ang umabot sa limitasyon ng kanyang katawan, kaya nabitiwan niya ang mga sandata at bumagsak. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nasa ibang lugar si Kirumi, patuloy na ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang sumipsip ng mas maraming buhay at oras. Nang araw ding yun, humingi ng tawad si Rain kay Shido dahil pinapante niya ito sa date nila ni Ketori. Nalito siya rito, kaya ipinaliwanag niya na palagi ng mahal ni Ketori si Shido, kaya hindi na niya kailangan ng date para selyuhan ang kapangyarihan nito. Nagawa na sana niya ito pagkatapos nilang magising 2 araw na ang nakalipas, ngunit mahalaga ang date kay Ketori. Sa sumunod na sandali, sinipa siya ni Ketori at sinabing may problema ang analysis machine. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan nilang gumawa ng ulat tungkol sa spiritong apoy at maghanap din ng paraan para ligtas na maiimbak ang datos kung sakaling mabura muli ang kanilang mga alaala. Bago umalis, tinanong niya si Shido kung totoo ang sinabi nito bago selyuhan ang kanyang kapangyarihan, kaya inamin niyang mahal niya ulit ito at nakatanggap ng panibagong sipa sa dibdib. Sa kalaunan, nakuha ni Ryuko ang suit at nagtataka kung paano permanenteng mapanatiling malayo si Tobichi dito. Samantala, humihiling si Tuka kay Shido na itigil ang paghalik sa mga espiritu tuwing sinusubukan niyang iligtas ang mga ito dahil hindi siya komportable. Sa halip na ipaliwanag kung bakit kailangan niyang gawin ito, nagpasya siyang halikan siya sa halip, ngunit ang buong crew, pati na si Yoshi, ay hindi nakagambala sa kanilang mainit na sandali. Kung umabot ka na dito, magkomento kung aling babae ang sa palagay mo ang pinakagwapa sa harem ni Shido. Huwag kalimutang i-like at i-turn on ang post notifications matapos mag-subscribe kung gusto mong makakita ng higit pang katulad na videos.